umpisahan muna natin dito mga kababayan, no? Umpisahan natin kay Pope Francis, mga bossing. Ayan na nga po. At ang buhay natin may pinag-uumpisahan at may pinagtatapusan din po, mga kababayan. Makikita nyo naman po sa litratong ito, mga boss, chief amo, sir, si Pangulong Bongbong Marcos. O kung paano po ginagalang, no? Si Pope Francis. Nabuhay siya 1936 hanggang 2025. Nagtataka ako doon sa mga sa mga Katoliko, lalo na yung mga Katolikong mga suled, mga DDS. Nagtataka ako, galit na galit kay Bongbong Marcos, ating pangulo. Pero tingnan niyo naman po ang respeto ng ating pangulo. Sa Katolisismo. Tingnan niyo naman po, mga kababayan. Ni isang salita, ni isang kahit anong pambabastos ng ating Pangulo, wala tayong narinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit subalit, eto, hanggang ngayon patuloy yung mga DDS na sumusuporta doon sa bumabastos sa ating relihiyon. Bumabastos at patuloy na bumabastos sa mga kaparian. At nagmumura sa Diyos, mga kababayan. Magbalik lang tayo, no? Dahil po sa simpleng si Pope Francis, makikita po natin yung dalawang pagkakaiba ng naging presidente natin. Ayan, nakikita nyo naman po, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang halik sa kamay ay isang paggalang sa ating sa ating Pope. Mga Katoliko na mga DDS, nanonood kayo, no? Pakinggan nyo to, ha? Baka ewan ko, hindi kayo magising Traffic. Dahil sa traffic, galit si dating Pangulong Duterte. Timing po sa traffic. Alam mo, I advise you mag-ihi muna kayo. Kaya ako talaga. Ito ayan mga kababayan. Simpleng traffic lang po ang pinag-uusapan. Although 5 oras, yes, 5 oras. Pero kung hindi naman po lagi, at kung merong napaka-isang espesyal na darating, lalong-lalo na ang Pilipinas po, majority ng religion is Katoliko. No? Mga bumoto sa iyo, Katoliko. Tapos bababuyin mo, babastusin mo yung tao na yun. Si Pope. Kaya ang hindi ko maintindihan doon sa mga DDS, patuloy pa din na nakasuporta dito. Eto pa lang red flag na Di ba? Bakit naman ganun? Ginalang mo na lang sana yung Pope namin. Di ba? From the Holiday Inn, yung hotel, to the airport, alam mo, inabot kami ng... Hindi, dito lang sa Peking, dyan sa... Niyaya ako ni si Ivan. 5 oras. Yan, 5 oras. Presidente. Di ba? Siyempre, siguro ayaw nang mata-traffic. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sinong dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Yun yung pagdating ni Pope, hindi alam ni Presidente, dating Pangulo no? Halata po at isa sa senyales na hindi may respeto talaga sa mga Katoliko. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Biruin nyo yan? Paano, mga DDS, gusto kong maliwanagan Hindi, gusto ko talagang maliwanagan. Gusto kong marinig. No? Yung mga dahilan nyo. Gusto kong marinig, gusto kong maliwanagan kung paano ninyo linulunok na tanggapin yung ganito. Ano sinasabi nyo sa sarili nyo? Hindi. Exempted naman si dating Pangulong Duterte dyan sa mga ganyan. Ganon? Kasi ako, hirap na hirap akong, hirap na hirap ako, tipo bang sabihin sa sarili ko, na-traffic siya, presidente siya. Hindi ko magawan
ng reason, no? Para pagbigyan at palampasin etong mga ganitong estilo ni dating Pangulong Duterte. Atras. 5 oras. Hmm. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan na, Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. Huwag kang magbisita dito. Hindi welcome si Pope dahil lang nagta-traffic. Samantalang ilang porsyento po ng sambayan ng Pilipino, ilang porsyento ang bumoto sa dating Pangulong Duterte, ang Katoliko. Mga kababayan. At alam naman ho natin, majority is Katoliko sa Pilipinas. Tapos dahil lang na-traffic siya, mumurahin, pauuwiin ho. Pareho man kami, may mga kabitrin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Narinig nyo din yon? No? Mga pare. Yung respeto na lang eh. Yung tipo ho bang mga kababayan, nako etong Pilipinas na aking bansang pinangungunahan ay Katoliko. No? Majority Katoliko. Wag na lang akong magsalita ng masakit yung ma-offend ko yung mga Katoliko. O sige nga, mga DDS na Katoliko, gusto lang talaga naming maliwanagan kung paano nyo nilulunok at tinatanggap yung mga ganito. Ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Mga pamural-mural na. Eto, baka hindi pa kayo gising kasi, Mark, mga tao lang naman yan. Si Pope Francis, tao lang naman yan. O yung mga pare, tao lang naman yan eh. O baka hindi pa din sa inyo okay. O dito tayo. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. Si Eve, ginising si Adam, siguro kakatapos lang. Siguro, bingbangan yung gusto niyang sabihin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Aha. Ebat Adan. Saan po yan, mga kababayan? Katoliko. 'Di ba? Kaya wag nila tayong dahilanan na, Mark, hindi naman Katoliko ang tinutukoy niyan. Mark, iba naman ang tinutukoy niyan eh. Ebat Adan. Saan yon? Katoliko, 'di ba? Sino tong estupido na to? Tapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. May PI pa. Tuloy ko pa. Kaya nyo pa. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Bakit iba ang relihiyon niya? Gaganunin niya yung mga Katoliko. Sige, mga Katoliko ng mga DDS, ipaliwanag nyo dyan sa comment section. Sasagutin ko lahat ng sasabihin ninyo. No? Wag nyo nang sabihin na, kasi ganito. No? Iba kasi yung relihiyon na minumura niya dyan. Ibang God yung minumura. Ebat Adan. Saan ba merong Ebat Adan? Itigil ko na ho ito, mga kababayan. Alisin ko na ho